God is good all the time. Continuation, Part 26. Hindi ko ito bibitawan. Apos months and months ang lumipas ni wala narinig na positive si Mick galing sa immigration lawyer. Kahit every week siya nag-follow up nito. Until he get angry kasi panay sabi ng lawyer sa kanya na nasa immigration lawyer ng Pinas ang white niya. Until 7 months ang lumipas, binigyan ni Mick ng ultimatum ang immigration lawyer dito na. Kau ang lawyer, kau din ang nakakaalam. And sabi ni Mick, I need to know the status of the processing within 7 days. Otherwise I'll take legal action too against Cho, kasi binabayaran kita to do the job and now nothing is happening. So tumawag ng tawag ang lawyer dito sa lawyer ng Pilipinas. And she found out na, by the time the lawyer ng Philippines had Mick's application, he left the job and all the paperworks had been sitting in his office for more than 7 months untouched. When Mick heard that, he was devastated and told of the lawyer blah blah blah. Kasi job niya yon to follow up, she was so reckless sabi ni Mick, and he's losing patience and time. Then sabi ni Mick, then you have to speed up these things now. You do it again. Start fresh and make it happen as what you promised me that she will be here within 3 months. Binigyan talaga ni Mick ng ultimatum yung lawyer na yon. Then sabi ni lawyer, why her? Madami naman babae dito, just leave her alone and forget her. Galit na galit si Mick noong narinig niya yon. Basta ang sinabi niya ni Mick ay gawin mo lang ang job mo, and that's it. Tapos kinuha ng lawyer ang mobile number ko kasi gusto niya ako kausapin. Sabi ni Mick, bakit mo siya kausapin? Ilabas siya dito, ako ang kausapin mo. Kasi ang main applicant dito. Abangan ang susunod na kabanata.